Magandang umaga po sa ating lahat at purihin ng Panginoon sapagkat another time, another opportunity para mag-aral ng kanyang salita. Dalayan ko po ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin at sana po ay nasa magandang kalagayan tayo sa umagang ito sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami for this time, for us to be able to gather together, to worship you, to magnify your name, and to know more about you. Lord, guide us as we study your word. Help us to overcome whatever it is, whatever circumstances are there in our path, Panginoon. Especially the stress, Panginoon, na number one na nagkakos ng sakit, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for this time. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Philippians chapter 4. Yan. This morning ay gusto kong pag-usapan natin ay yung isa sa mga bagay na talagang nagdudulot ng sakit marahil sa bawat isa sa atin, at ito ay very common sa ating kapanahunan, lalong-lalo na sa atin na nakaka-experience ng tinatawag na pandemic, no? So, ang pag-aaralan natin sa umagang ito is about overcoming stress, no? Overcoming stress. It's found in Philippians chapter 4 verses 4 to 8. Ano ba tong stress, no? Stress is a physical, chemical, or emotional factor that causes bodily or mental tension and may be a factor in disease causation. So itong stress daw ay kadalasan ang nagiging cause, no, ng karamdaman sa bawat isa sa atin. It's either physical, chemical, or emotional, no? Mamaya titignan natin ang ilang mga bagay na yan sa medical field or sa tinatawag na biological context, no? Ito daw, stress is a physical, mental, emotional factor that causes bodily or mental tension, no? Stresses can be external or from the environment, psychological or social situations, or internal, illness or a form of medical procedure. Stress can initiate the flight or fight response or a complex reaction ng neurologic and endocrinologic system natin, no? So kapag yung tayo ay nakaka-experience ng tinatawag na stress, no, sa ating buhay, nag-create ito ng hormones or yung adrenaline or noradrenaline, no? So nagfa-facilitate daw itong mga chemicals na ito ng physical reactions, no? Na associated dito sa preparation para sa isang violent muscular action, no? Ang dinudulot ito, acceleration ng heart, no? Lung action, no? Yung stomach, yung upper intestinal action, no? Yung digestion, bumabagal. So, iyan yung dulot nitong stress sa ating katawan. Ang stress, no, ay reaction ng body doon sa possible na reaction ng body dito sa mga harmful situations. Sometimes they are real or sometimes they are perceived, no? Minsan when we feel threatened, no, nagkakaroon ng chemical reaction sa ating katawan at gumagawa ng paraan yung ating katawan para ma-prevent natin yung tinatawag na injury, no? So, ano ba yung causes ng stress, no? Minsan, work-related, no? Sabi sa isang survey, no, 40% daw ng mga workers, no, they admit na sila ay nakaka-experience ng office stress, no? At malaking factor itong stress sa kanilang buhay. Ano ba yung mga causes ng stress, no?
sa work, no? Yung iba, hindi na sila masaya sa kanilang trabaho. Hindi na sila masaya sa trabaho, mabigat masyado yung kanilang trabaho or napakalaki na kanilang responsibility sa kanilang work. Sometimes, no, yung merong karamdaman, may chronic illness, no? Ito yung nagdudulot din ng stress sa isang tao. Death, kamatayan ng isang mahal sa buhay, di ba? Nagdudulot ito ng stress, hindi lamang dahil yung emotional level ay tumataas, but also when you prepare, ang daming mga bagay, tatanggapin mo pa yung situation, talagang nagdudulot ito ng stress sa isang tao, no? Sa work din, no? Sometimes kapag hindi maganda yung pagma-manage mo ng iyong work or meron kang poor management doon sa iyong work or meron kang unclear expectations sa work mo or uh, wala kang say doon sa tinatawag na decision making process, it causes stress sa buhay ng isang tao. When you work long hours, no, mahabang oras ng pagtatrabaho, nakakadulot din yan ng stress. Financial obligations, kailangan mo magbayad ng bill ng kuryente, kailangan mo magbayad ng tubig, kailangan mo magbayad ng utilities, bibili ng ulam, at napakarami pang mga bagay, no? Sometimes dahil due date na ng bayad sa bahay, no? It causes stress sa atin. Na stress ang bawat isa sa atin, no? Yun nga, yung kanina, yung life stresses, nakita din natin yung mga dulot na yan. Sometimes, yung stress naman comes from inside rather than the outside. Kanina, outside yun. Dito naman, minsan, sa ating loob. No? Sa ating sarili nanggagaling. When we worry about things, no? And these are the things that causes stress. Nagli-lead ng stress sa atin, no? Fear and uncertainty, no? Kagaya natin sa panahon ngayon, no? Nung unang panahon ng pandemic, nandun yung tinatawag na fear. And there is this uncertainty. Ano ba itong sakit na ito? Gaano ba katagal to? Ano bang lunas sa sakit na ito? So marami ang na-stress sa atin. Kahit nandun lang sa loob ng bahay, iniisip, teka baka mahawa ako, no? Sa mga bagay na yan. So nagko-cause ito ng stress, lalong-lalo na kasi nararamdaman mo, no, na wala kang control, lalong-lalo na sa mga events na ito na nangyayari sa ating kapaligiran, no? Alam natin itong mga disaster, very rare naman yung mga events na yan, no? Pero yung pagbabalita, no? Parang pinapakita nito na napakatindi. Kagaya nung nakaraang bagyo, sobrang tindi ng bagyo, talagang signal number 4 and 5 tayo. Marami ang na-stress, no? Marami ang nai-stress, no? Sa mga tao, nagwo-worry, no? Nagwo-worry sila dahil sa mga bagay na ito. Fear and uncertainty, no? Unrealistic expectations, no? Sometimes we expect something from that person. In-expect mo na siya yung tutulong sa'yo dahil tinulungan mo rin siya. In-expect mo siya na ibabalik niya sa'yo yung ginawa mo sa kanyang kabutihan. So sometimes, kapag hindi tayo nagiging realistic and we expect so much from one person, it causes stress sa bawat isa sa atin. We know that no one is perfect, no? If you expect to do everything right, no, all the time sa isang tao, mas stress talaga tayo, no? Ano ba? Attitudes and perception, no? Pagka meron tayong mga yung responses natin, no? Sa mga bagay na nangyayari sa atin, paano ba tayo nagre-respond, no? Sometimes kapag naka-experience tayo ng isang bagay na hindi maganda, ayaw na natin mangyari ito sa atin. So
our attitude towards those situations ay nag-iiba. So na-stress tayo, talagang iniisip natin palagi, gusto natin kunyari nawalan tayo, gusto natin sure talaga palagi na nakaayos lahat, hindi mananakaw. So it causes, no, nagdudulot sa atin ito ng tinatawag na stress. Isa pa, change, di ba? Any major life change can be stressful, no? Wedding, masaya yan, pero it's very stressful kasi isang malaking change ito. Pagbabago ito sa buhay mo from being single to being married. Financial na change, no? Kasi ikaw ay dati sarili mo lang pera. Pero ngayon ikaw ay uh, ipapa-handle mo na sa iyong asawa kung lalaki ka yung pera na gagawin ninyo. Tapos kung yung babae naman walang naibibigay sa iyo, it's very stressful din, no? Sa isang banda, no? Changing job, promotions, no? Unpleasant events sa buhay natin, no? Tumataas yung tinatawag na stress level ng bawat isa sa atin. And based on our personality, how we respond to situation. Sometimes, some people just shrug it off, pinapagpag lang nila yung kanilang balikat, tapos na, no? But many people, no, na hindi nila na-overcome itong mga stresses na ito sa kanilang buhay. Now, ano ba yung effects ng stress na ito sa atin, no? Kapag tayo ay nandoon sa tinatawag na stressful situation, yung katawan natin ay naglo-launch ng tinatawag na physical response. Yung nervous system natin nagkakaroon or springs into action, nagre-release ng hormones, no? Kung paano natin lalabanan yung stressful situation natin. Sometimes yung heartbeat natin, no, talagang bumibilis, no? So, kapag naging long-term itong stress na ito at hindi natin na-address properly, it can lead into more serious health conditions. Number 1, headache. Masakit na yung ulo mo. Nakatulog ka naman ng maayos, pero madalas masakit ang ulo mo. Yan ay cause ng tinatawag na stress. Fatigue. Pagod na pagod ka, nagpahinga ka naman, galing ka sa tulog, and yet ikaw ay gigising, no? Pagod na pagod pa rin ang iyong pangangatawan. Pagod na pagod ka buong maghapon, pero pagdating ng gabi, hindi ka naman makatulog. No? Nahihirapan ka naman matulog. No? Yan ay isang cause ng tinatawag na stress. Difficulty concentrating. Sometimes, hindi ka makapag-concentrate. No? Irritable ka. No, mamaya nandoon 'yan sa susunod. Hindi ka makapag-concentrate, may gusto kang gawin pero hindi ka makapag-concentrate. Cause din 'yan ng tinatawag na or effect din 'yan ng tinatawag na stress. Minsan na-experience nyo ba na yung mag-exam or meron kang inaantay na bagay na mangyayari na unexpected, di ba? Ano ang tendency? Sumasakit yung tiyan mo, bigla ka na lang gusto mong mag-jebs or kung anong gusto mong gawin, no? Talagang na-upset yung ating stomach, no? Isa yan sa mga epekto ng tinatawag na stress. Sabi ko kanina, yung irritability, you become irritable, no? Dati naman hindi madaling uminit ang ulo mo, pero madaling na umiinit ang ulo mo sa mga panahon na ikaw ay stress, di ba? Nai-irritate ka. High blood pressure. Pag stress, minsan yung lalo na yung mga may edad na, pag na-stress, ang tendency, nagsushoot up yung tinatawag na blood pressure. Yung abnormal heartbeat or arrhythmia, no? Hindi normal, yung biglang bibilis yung tibok ng puso, biglang hihina, no? Meron din yan tinatawag yung hardening of the arteries or atherosclerosis, no? Tumitigas yung arteries, yung walls ng arteries at nagdudulot ito para
hindi dumaloy ng maayos yung puso at nagkakaroon ng abnormal na heartbeat sa atin. Heart attack, no? Pagka stress yung isang tao, dahil nga sobrang bilis ng tibok ng puso, sometimes nagkakaroon ng heart attack, heart disease, no? Sabi natin kanina, yung effect, upset stomach, no? Nangyayari, nagkakaroon ka ng ulcer that can lead to heartburn, no? Irritable bowel syndrome, no? Nagkakaroon minsan ng upset stomach, cramps, constipation, diarrhea, no? Weight gain or weight loss minsan pag sobrang bilis ng pagtaas ng iyong timbang or biglang bilis ng pagbaba ng iyong timbang. Changes in sex drive syempre sa mag-asawa, 'di ba? Minsan papansin mo ayaw, walang gana, ganyan. Fertility problems, no? Minsan hindi magkaroon ng anak, ilang taon na magkasama, ilang taon na sila na talagang nagtatry pero hindi magkaroon. Sometimes, epekto yan ng stress, baka sobrang stress ng ating katawan. Flare-ups of asthma or arthritis. Meron kang asthma, meron kang arthritis, no? Biglang nag-flare up, biglang lumabas, biglang naging grabe. Minsan cause yan or effect yan ng tinatawag na stress. No? Pag medyo nagkakaroon lumalabas yung mga skin problems, nagkakaroon ka ng acne, tigyawat, eczema, or kung ano-anong pa, no? Minsan epekto 'yan ng tinatawag na stress, no? Ano ba yung symptoms ng tinatawag na stress? Ang stress po, it can affect all the aspects of your life. Kasama dyan yung emotions mo, yung behavior mo, thinking ability mo, physical health mo, lahat yan ay kasama. Wala pong parte ng katawan natin ang immune dito sa stress na ito. But iba't ibang tao, iba't ibang konteksto ng tao, iba't ibang upbringing ng tao, no? Iba't iba din yung kanilang tinatawag na pag-handle ng stress. So, iba't iba din yung sintomas ng stress sa kanila. So, it vary from person to person, no? Sometimes, kung nakaka-experience tayo ng ganito, no? Makikita natin, mag-gauge natin kung ito ba ay galing sa tinatawag na stress. So, una, yung tinatawag na emotional symptoms. Ano ba yung mga emotional symptoms, no? Kanina nakita na natin yung ilang mga bagay. Pero yan, masyado kang mabilis na na-frustrate, nagiging moody ka, na-agitate ka palagi, no? Isa yan sa mga sintomas na ikaw ay stress, no? Overwhelmed. So, wala ka ng control sa mga nangyayari. Sabi natin kanina, dahil wala kang control, na-stress ka. So kailangan mong magkaroon ng control sa mga bagay na nangyari sa buhay ng ibang mga tao. Yan ang nagdudulot ng stress sa atin. Sabi natin kanina, difficulty in relaxing and quieting our mind is part of this emotional symptoms. Yung nararamdaman mo na ikaw ay low moral, low esteem ka, nalulungkot ka, worthless ka, depressed ka, yan ay sintomas ng emotional stress. Pagka ikaw ay nilalayo mo yung sarili mo, no? Ayaw mo na ng dati mong makasama, no? Ano ka na, mapag-isa ka na, emotional symptoms ito ng tinatawag na stress. Physical symptoms. Nakita natin kanina yan, low energy, headaches, upset stomach, chest pain, insomnia, panlalamig ng kamay at paa, yan. Loss of sexual desire, at kung ano pa. Yan. Cognitive symptoms of stress, yung palaging nag-worry, no? Nag-worry siya palagi, ano bang, wala na tayong kakainin sa susunod na taon, no? Nag-worry na siya, yan. Cognitive symptoms ng stress yan. Yung racing thoughts, yung mga
Ang daming pumapasok sa isipan mo na kung ano-ano, no? So, cognitive symptoms ng stress yan. Yung masyado kang makakalimutin, tapos disorganized ka na, wala nang hindi na organisado yung thinking mo, yung planning mo, no? Cognitive symptoms of stress yan. Yung hindi ka na makapag-focus, no? May ginagawa ka, biglang maiiba na naman. Siguro dahil nga maraming tumatakbo sa iyong isipan. Isa sa mga cognitive symptoms of stress, yung poor judgment. Hindi ka makapag-judge ng maayos. Kumbaga, napakasimpleng bagay, pero hindi mo maisipan kung tama ba o mali ang iyong ginagawa or kung saan ka dapat bumalanse or tumimbang. Yan. Being pessimistic or seeing only the negative side, no? Kapag wala ka nang nakikita na mabuti sa ibang mga bagay, lahat na lang ay negative, it can be a symptoms of cognitive stress. Or yung cognitive symptoms ng tinatawag na stress. Behavioral symptoms. Ano ba yung mga behavioral symptoms ng stress? Change in appetite, no? Too much eating or not eating, no? Procrastinating and avoiding responsibilities. Yung ibang mga tao, ayaw na nila ng responsibility. Masyado silang negative sa lahat ng nangyayari. So, yan yung isa sa mga sintomas ng tinatawag na stress. Kung ikaw naman ay yan, masyado nang umiinom, no? Nagda-drugs or increase use ng cigarettes, no? It can be a symptom, no? Na ikaw ay stress. No? Sometimes, yung mga behaviors such as nail biting, yan, ay nagpapakita na ikaw nga ay tinatawag na stress. So yan po yung mga sintomas, epekto ng tinatawag na stress. Tandaan po natin, sabi ni Warren Wiersbe, tayong mga mananampalataya, no, we are not free from stress. Nandiyan ang stress sa buhay natin. Sabi nga niya, most Christians are being crucified on the cross between the two thieves. Ano daw yon? Yung regret nung nakaraan and yung worry ng tomorrow. No? Yung mga bagay na hindi natin nagawa or mga bagay na nagkamali tayo, mga bagay na pinagkadapaan natin ng nakaraan, it causes stress. Yung mga pwedeng mangyari sa kinabukasan, no? Yan ang iniisip din natin. So sabi nga ni Warren Wiersbe, para daw tayo na-crucify, no? Tayo ay nandoon sa cross at mayroon tayong dalawang kasama, the past and the future. Stress is real, no? We suffer from it. Wala pong unholy or unchristian about stress, no? Lahat tayo po ay nagsasuffer from it. Iba't ibang level lang po ang ating suffering. So, we tend to deal with stress in number of ways. Paano tayo nagdi-deal sa stress? Unang-una, we escape, no? Maraming pagkakataon, no? Yung reaction natin is to flee the problem. Tatakasan natin yung problema. Meron tayong naging problema na stress tayo sa work, ang tendency, lipat na lang ako ng work. Tatakasan natin. Magpapalit lang tayo ng trabaho. Yung kapitbahay natin, di natin makasundo. Ang gagawin natin, lilipat lang tayo ng ibang mga bahay. No? Lilipat lang tayo ng bahay. Pagka hindi na nagkakasundo, no? Na-stress na, we deal stress through escape. Ano ginagawa? De-divorce, nag-aanal, naghihiwalay. No? Kasi para sa atin yun ang magpapagaang sa ating problema. Pero tandaan po natin, no? Yung problema natin, kahit takbuhan natin ang takbuhan yan, no? It seems na yung problema natin ay patuloy na hinahabol tayo. Ang katotohanan, yung stress ay totoo at hindi natin ito pwedeng i-ignore. No? Hindi natin ito pwedeng i-ignore, hindi natin ito pwedeng takasan dahil babalik at babalik iyan sa atin. Pangalawa, ang tendency natin sa pagdi-deal sa stress is that we
internalize, no? Nag-i-internalize tayo. Ang ginagawa natin, nagtatago tayo, no? Sa isang maskara na merong ngiti, fake smile, and we pretend, no, na yung stress ay wala doon. We ignore it, at ang pakiramdam natin ay sana mawala na lang ito, no? Pero sabi ng isang author, no, ignoring things won't make them go away. It only makes it harder to face them when they finally come around, no? Kadalasan po kapag yung problema ay tinatago natin, no, ang tendency niyan is sasabog po, no? Sasabog po. We become distant, we become angry, no? At nagdudulot pa ito ng mas malaking stress sa bawat isa sa atin. At yung isang dealing natin sa stress is that we respond by breaking down. Emotionally, mentally, we break down, no? Para tayong isang bomba na napuno at biglang sasabog na lamang. We become depressed, broken sa buhay natin. So we break down. So, ano ba dapat natin gawin? Paano ba tayo mag-respond dito sa stress na ito biblically according to the scriptures? Ano ba ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Number 1, sabi niya sa verse 4, rejoice in the Lord always. No? Rejoice in the Lord always. We must focus. Focus on whom? Focus on God. Itong mga Philippian believers na ito, no? Nandun sila sa panahon na kung saan ang climate nila ay punong-puno ng persecution. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya. No? Yung persecution is very, very much possible. That's why Apostle Paul wrote this letter, no, when he was in prison and at the end of his life. That's why Apostle Paul, no, understood stress. In 2 Corinthians chapter 11 verse 23, sabi niya, are they servants of Christ? I am a better one, no? Marami akong pinagdaanan, far more imprisonments, countless beatings, and even near-death experiences. No? Sabi niya, 3 times I was beaten with rod, I was stoned, 3 times I was shipwrecked, once I spent a whole night and day adrift at the sea, nandun siya sa dagat. Nandun siya day and night. No? Ang dami niyang pinagdaanan. Ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, no? We will all experience these things. Kung kayo na-experience yan, how much more ako? Ito ang mga pinagdaanan ko. That's why Apostle Paul is telling them, stress is very common. What must we do? Ano dapat ang maging response natin? Sabi niya, rejoice in the Lord. Hindi lang basta-basta rejoice in the Lord. Ang sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. No? So ang unang step para ma-overcome natin itong stress ay tanggalin natin yung paningin natin sa mga problema natin. At tayo ay mag-focus sa ating Panginoon. Sabi ni Charles Stanley, look at our situation with a telescope, not with a microscope. No? Kadalasan daw kasi, yung problema natin, pinapalaki natin. Telescope, di ba, nagpapalaki yan. Kung malayo, nakikita mo kahit malayo, lumalaki siya. No? We magnify our troubles beyond their significance. No? So, when we magnify our troubles, we increase the pressure. Lumalaki din. Bumibigat din yung pressure natin. Instead of remembering that God is the author and the finisher of our faith, no? He knows the end from the beginning. No? And He provides our necessities for this present life. O sabi ni Apostle Paul, alisin mo ang iyong paningin sa mga bagay na yan. Alisin mo yung focus mo sa stress na yan. Sa nagdudulot ng stress na yon sa iyong buhay. No? Why? Sapagkat ang pangako ng Panginoon,
He will never leave us. He will never forsake us. No? We should keep our eyes on Jesus, maintaining a spirit of joy in the Lord. Pangalawa, sabi sa verse 6, no? Ang commandment ni Apostle Paul dito sa mga Philippians, no? Don't be anxious about anything. Ang ibig sabihin ng anxious na ito, no? Huwag kang maging concerned, no? Sa mga bagay, sa lahat ng mga bagay. Hindi sinasabi ni Apostle Paul na may mga experiences ka, meron kang trial sa pagdaraanan, huwag mo lang pansinin, parang parang ano lang, parang lumampas lang sa'yo. Hindi ganoon ang ibig sabihin. Ignore mo lang yung problem mo. Hindi po ganyan ang ibig sabihin ni Apostle Paul. But instead, ang sabi ni Apostle Paul, be not anxious and fretful. Ibig niya sabihin, hindi dapat ito kontrolin ang ating buhay. Ang mga anxieties na ito, hindi dapat kinokontrol ang buhay natin. So, ano ba yung dapat or hindi dapat nating ikabalisa or maging anxious, no, sa mga buhay na ito? No, hindi sinasabi ni Apostle Paul na huwag kang maging anxious kung meron kang cancer, kung nawalan ka ng trabaho or calamities, no? Ang ibig sabihin ng Apostle Paul dito, no? Yung do not be anxious about anything, no? Ang sabi ni Apostle Paul, no? You can learn to not be anxious, no? That we can and should learn to trust God completely, no? Always permits no exceptions regardless of how humiliating or painful things might be. Sabi ni Apostle Paul, ano man yung sitwasyon mo, mababa man yung sitwasyon mo, mahina ka man sa panahon na ito, sabi niya, no? Wala pong exemption, no? Wala po. Joy is a basic and constant orientation of the Christian life. It is the fruit and the evidence of our relationship with the Lord, no? Dahil yan sa relationship natin sa Panginoon. Sa stress, anxiety sa buhay, it's not a comprehension problem, but a faith problem. No? Problema ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. When we are anxious, we are saying, no, parang sinasabi natin that we cannot fully trust God. When we display this unbelief, no, parang sinasabi natin hindi natin mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon. And that gives disrespect sa ating Panginoon, no? Sabi ni John MacArthur, no, that is no small sin. Ang problema kasi hindi natin naiintindihan ng Panginoon. Ang problema kasi ay dahil hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon when He say that He will provide for us. Bilang mga anak ng Panginoon, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. At ang cure sa stress and worry sa araw-araw na buhay natin is faith. Faith in Him. Hindi po natin sinasabi na yung mga nagwo-worry, wala silang pananampalataya. No? But this is an encouragement for all of us to seek and to trust God all the more sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya dyan, but in everything by prayer and supplication. Ano dapat natin gawin? No? Hindi po tumatawag si Apostle Paul ng apathy, inaction, but rather he is calling for us to cast our cares on the Lord. Pagtiwalaan natin ng Panginoon na siya ang magsusustain sa bawat isa sa atin.
Dito, ini-encourage si Apostle Paul itong mga Philippian believers na huwag maging anxious, but instead, ang dapat nilang gawin, ibigay nila sa Panginoon, manalangin sa ating Panginoon. He is encouraging us to make plans, to go through our options, to be concerned about our struggles. No? Kailangan natin gawin ito with full assurance that our God hears and listens to our prayers. Nakikinig siya sa ating panalangin at handang-handa siyang sagutin ang ating mga panalangin. Prayer is the answer to anxiety. No? It is the solution to worry. Prayer is simply telling God, no, that I trust Him, that we trust Him. Though meron tayong mga struggles sa buhay natin, He can help us. He can help us navigate these circumstances na pinagdaraanan natin. Prayer is acknowledging that whatever God sends is for our good, para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Ang pangako ni Apostle Paul that if we will turn our troubles over to God, ang sabi niya, then the peace of God that transcends all understanding will guard our hearts, will guard our minds in Christ Jesus. No? Alam natin, no? When we commit our circumstances to God, we will receive God's gift of peace. Peace that is an inner sense of contentment supplied by God. Wala na pong ibang mas comforting, no? Na pwede mangyari sa buhay natin than to know that God hears, that God listens to our prayers. No? Ibig sabihin ba niyan, hindi na mamamatay yung mahal natin sa buhay? Ibig sabihin ba niyan, hindi na tayo mawawalan ng trabaho? No? Hindi po. Ang ibig sabihin niyan, no? God will not fail to love us. God will not fail to comfort us. God will not fail to give us peace through all our struggles if we rely on Him. Tandaan po natin mga kapatid, Christian maturity is not about the absence of trouble, but rather it is about the presence of God, peace, and comfort. It is trusting in Him above all things. Sabi niya sa panghuli, no? In-encourage ni Apostle Paul ang lahat ng mga mananampalataya to focus on what is true. Think on these things. Sabi niya, on what is true, honorable, right, pure, lovely, and of good repute, excellent and worthy of praise. Bilang mga mananampalataya, tayo dapat ay mamuhay ng buhay na nagpapakita ng Panginoong Jesucristo in the midst of suffering. No? How? We can do this by focusing on God, focusing on the holy, focusing on that which is honorable. No? We do this by looking at the wider world around us and not focusing on the negativity, but rather focus on the positive. Yes, may mga problema tayo, but we must pray about these things. Pray for these things na mga nangyayari sa bawat isa sa atin. Hindi lang ina-admonish ni Apostle Paul ang bawat isang mananampalataya na mag-practice ng Christian living, to grow in their faith, and to be spiritual excellent sa kabila ng kanilang mga problema. No? Sa kanila ng kanilang mga pinagdaraanan. Isa sa mga best way para ma-deal natin yung stress is to love God and to love His people. Kapag nakafocus tayo sa ating relationship sa Panginoon at nakafocus tayo sa paglilingkod sa ibang tao, it provides this perspective. It provides this peace in our life. No? Nagkakaroon ng kapayapaan dito sa ating mga puso. Kapag tayo lumalakad kasama ang Panginoon, naglilingkod tayo sa iba, there is this promise that God, who provides us with peace, will be with us. Napakagandang pangako
ng ating Panginoon. Napakagandang katotohanan, totoong pangako sa pagdidil natin sa stress ng buhay natin, no? Ay matatagpuan natin, no, sa ating Panginoon lamang, no? Yung mga stresses daw natin, yung mga worries daw natin sa buhay ay parang isang tubig, no? Nasa isang baso, no? Sabi ng isang psychologist, no, naglakad siya doon sa loob ng room. Habang tinuturo niya yung stress management sa kanyang mga audience, naglabas siya ng isang baso ng tubig, no? At ang bawat isa, no, ang inexpect nila, ang tanong sa kanila is that empty, half empty or half full, no? Kasi yan ang kadalasan tinatanong doon sa ganoong scenario, no? But ang sabi ng professor, no, nitong psychologist na ito, the absolute weight does not matter. Kung yan ay 8 ounce or 20 ounce, no, it doesn't matter. Kasi kung yan ay 8 ounce, napakagaang lang yan. But it depends on how long you will hold it. Kung hahawakan mo ang basong ito ng 1 minuto, that's not a problem. If you will hold this for an hour, malamang sasakit ang iyong kamay. If you hold it for a day, wala nang pakiramdam ang iyong kamay. Sasakit ang iyong kamay. You become paralyzed marahil. In each case, yung weight ng glass ay hindi nagbabago. But the longer we hold on it, the heavier it becomes. The stresses and worries in life are like that glass of water. No? Isipin mo yan ngayon, nothing happens. Isipin mo pa siya ulit ng mas mahabang panahon. They began to hurt. And if you think about them all day long, you will feel paralyzed, incapable of doing anything. Tandaan po natin, no? Mahalaga po na tandaan natin, we must let go of all our stresses as early as we can. No? Mas maganda na alisin na natin yung burdens natin. Iwanan na natin, kalimutan na natin. Alalahanin natin na ibaba yung glass na yon. Ano nagko-causes ng struggle sa buhay mo sa umagang ito? Ano yung mga burdens na meron sa iyong balikat? Ano yung mga dala-dala mong kabigatan? Ano yung mga pinagdaraanan mo sa iyong buhay? Hindi ba mas maganda na tayo ay mag-focus sa ating Panginoon? Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. So kung meron tayong stress, how should we respond? Rejoice. Focus on God. Dahil mabuti ang Panginoon. We must let it go. Huwag natin hayaang maging kabigatan natin at ibigay natin sa ating Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon by prayer and supplication. No? Focus. Focus on what is true, honorable, right, and pure. Mga kapatid, na-stress ba tayo? God is there to help us. He can give us this peace that passeth all understanding. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong salita na itinuro sa amin. We pray, Lord, na we may be experiencing different levels of stress sa buhay namin. But Lord, help us to realize and understand that you are always there, that you will never leave us, you will never forsake us. Thank you, Lord, for teaching us this morning, and we pray, Lord, na patuloy po kayo mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang umaga po.